ginawa mong advantage Yes. na marami yung competitors. Because I learned from them. Okay. What's up mga kaunlad Pinoy? Andito naman tayo for another episode kung saan naman papasukin natin ang blooming world of flowers. Kasama ko po today si Franz of Maria the Fourth. The fourth. The Fourth. At ating nga alamin kung paano nga ba siya naging isang florist. So, very mabulaklakin ang ating chikahan today. Kaya halina't alamin natin ang storya ni Franz. Hello, Franz! Hello, Thank hi. you so much for joining us today. Thank you so much also. So yun na nga, let's just get straight into it. How did you become a flower boy? Flower. So, nung bata pa kasi ako, actually nagsimula yan ako yung mga may magbigay ng flowers sa teachers, sa friends. Pabida. In a way, pero yung mga teachers, friends, then mga sa family and sa mga crush, of course. Mga crush. Mga ano. Hindi, pero may mamigay. Then, I'm always fascinated kasi sa flowers, di ba? So, after nun, isa lang akong binibilhan always sa kung bumibili ako. Lagong kino-customize ko. Parang ayoko nung anong arch. Gusto ko anong preference ko. Tsaka kung anong personality yung bibigyan ko ever since. So, fast forward, pandemic. Alam naman natin yung pandemic, madaming nabuong business na yung iba, pinursu nila, yung iba naman side lang. But yung akin, nag-go to the process lang ako. Diniscover ko lang kung ano sa tingin ko okay. Depende sa pangailangan kasi naging mahal din bilihin. Iba-ibang factor. So anyway, fast forward natin, birthday ng mom ng girlfriend ko, then flowers daw ang gusto. Okay. Eh, yung sabi ko, balik ako kaya yung dati kong hilig, mamigay ng flowers. So, yun, binalikan ko, kinonta ko yung konta ko dati, sabi ko, Nanay, nandiyan ka pa ba? Pangit pa nga yung term eh, nandito pa ako, syempre, sabi niya. So, pag after nun, pinuntahan ko siya sa shop, di na siya nagmamanage, but siya pa rin in charge of supply, which is direct sa farm. So, anong nangyari nun, siya muna nag-arrange, ginawa niya yung base sa personality ng mom ng girlfriend ko. So, gawa-gawa, ganun. So, after that day, para fast forward, pinost ko siya. I mean, end of the day, pinost ko yung gawa na flower arrangement ni nanay. Sabi ko, parang sinabi ko yung time nun, parang sinabi ko na ako nakapag-isip ng arrangement and ibenta ko kaya. Something like that. So, existing pa yung post sa IG ko, pati Facebook. So, 2 hours after nun, may nag-chat. Customer agad? Yeah, may nag-message bumili. Mga nangangailangang friends na guys. Okay. Na emergency. Guys. Emergency, Okay. Mansari. Okay. Emergency, Mansari. Yung isa naman, emergency, pupunta akong birthday ng kamag-anak, wala akong regalo. Ganon. So, kailangan na to tomorrow. Tomorrow pa naman, no, sige. So, pumunta agad ako nung kinagabihan nun, dun sa shop. Tapos pupunta ako dun sa shop. Actually, hindi pala siya shop, dun sa bahay nung ninanay na. So, hindi na nga siya church yun. So, pagpunta ko dun, sabi ko, Nay, yung ano may ginawa natin kanina, gagawin ulit natin. Yun. So, after nun, pumunta kami sa shop, sinama ko siya. Pagpunta doon sa shop, nakita ko naka-display yung mga gawa namin. Tapos, sabi niya, pang 10 gawa na namin yun actually. Bakit po? May mga bumili. Actually, 20 nga sabi, almost. Parang ganun. So, sabi ko, okay, effective. Pero yung mga nagpagawa na yun, wala akong anything na ano doon. Basta tumulong lang ako. Yeah. Sabi ko, okay na. So, after that, mga fast forward 2 weeks, may mga umorder. Randomly, pandemic, ang dami kong time, let's say. Sabi nung girlfriend ko, sabi, push button mo na. I-push button mo na, i-flowers mo na. Kasi yung girlfriend ko kasi to-open ng coffee shop. That time na I am also helping them mag-manage and all, learn everything. So, ang nangyari nun, parang bagay flowers and coffee. Pero, di pa namin sila napapag-combine talaga. Pero, yeah, na-push button ko, then yung support system ko, bumili din sila relationship. Tapos more of relationship management kasi siya na yung mga relationship management pang long term. Nakuha, bumabalik sila. Or ganon, yeah. So, yun yung naging genesis, kumbaga, ng business mo. Is talagang nag-start siya from a need. Tapos, parang binalikan mo lang pala yung dati mong hilig. Yes, in a way, but ngayon, hindi ko siya, yung time na yun, actually, hindi ko siya nakita ng business kasi nakwento ko nga, walang kahit anong kinita doon. More of, kung magkano lang yung totoong amount. But, nung huli, yeah, sabi ko, it pays the bills. Correct. Pays the bills, ang hirap ng buhay, ang mamahal ng mga bilihin. So, nakakatulong, tsaka alam mo yung, by the way, I'm a full-time employee din of a bank. So, narinig so, niya ang nangyari nun, yung kikitain ko doon, medyo na hiwa-hiwa ko na yung bills ko, pambayad ko dun sa kinikita ko sa side. Tapos, nasisave ko na pang ipon or
pang ibang bagay yung sweldo ko. So sabi ko, Bongga. effective. Then yeah, moving forward, good news nung pang almost mag 50 years na kami. So yung last year, nag-ano kami, naka-reach na kami nung mga around 1,000 milestone na ako. Pero given na sideline lang yun, kaya small siya, nakakatuwa kasi yeah. Uy, big achievement yun. Big, yeah. Big, Grabe mga kaunlad. big daw, big. Thumbs up naman dyan. Big. Yan. Yeah. Grabe yun mga kaunlad Pinoy. Baka pag tinularan natin si Franz, tayo ay maka 1,000 orders na rin. Ang bongga. So, ang cute no? Talaga, ang cute talaga eh. Pero ang ganda nung pagsimula nung story mo kasi dati mo siyang hilig and then eventually nag-transform siya into a business. Pero ngayon, since na-push button mo siya and talagang ganap na siyang business, gusto ko malaman dahil napaka-competitive nga ng floral landscape dito sa Pilipinas, ano yung mga challenges na hinaharap mo as an entrepreneur and as a florist and paano mo sila na-overcome? Okay. Actually very competitive nga talaga ang flower shop, ang floral business kasi we all know na may mga primary spots talaga na bibilhan. And actually yung akin kasi more of workshop sa bahay siya. Workshop siya. So wala pa ako actual shop. Pero ang ginagawa kasi namin, I'm really not focusing dun sa competitors in a way na threatened ako. Kasi same, yung akin kasi ginagawa ko, I'm really studying sa flowers sa mostly intelligent side, no? Parang mas deeper side kasi nang move ang market price ng flowers weekly, minsan pagbili mo ngayon iba na price bukas. Ang laking challenge doon na parang to change yung price regularly. Tsaka, kaya ako naaaral yun dahil sa movement din ng mga flowers. So actually, hindi ko sila competitors, they are helping me. Kasi Basically, nalalaman mo kung ano yung mabenta. Tsaka lower skill ako kasi bahay ako, tsaka more of side ko. Then natutulungan nila ako kasi pinagsasama-sama ko, nagbabago, ganun. So, nakukuha ko yun. So, after nun, after focusing doon, syempre, kasama na dyan yung magkano ba. So, yung flowers kasi talaga, luxury yun, no? So, yun talaga ang profile nun. So, ever since luxury ang flowers. So, ngayon naman, sa competitors, talagang sobrang hirap nun, madami talaga sila, but gagawin mong advantage yun. Yun ang ginawa ko. Ginawa mong advantage Yes. na marami yung competitors. Because I learned from them. Okay. So, Diba? so kung nagawa mong advantage yung mga competitors mo, ano yung mga natutunan mo, ano yung mga nakita mo, paano siya naging advantage for you? Okay, kasi yung mga competitors na yun, they know na market na matagal na. Then ako, given na yung business side ko ng flowers, pandemic lang. Siyempre, kanila yung inaaral ko paano na yung ginagawa, kamusta kaya yung, parang nakikita mo kasi talaga, lalo na kung namimit mo sila, nakikita mo paano yung sitwasyon nila, experience nila. So, yeah, I learned from them and advantage yun kasi I can bring a new taste for it, diba? Then also, alam ko na yung pwede kong maranasan and all, na tatay ko iwasan, but normal lang. So, yeah, laban lang. Yeah. Okay, so kung ganon, paano, like, kasi syempre every arrangement tells a story, kakaiba siya. So, how does paano ina-approach ni Franz yung art of flower arrangement? Actually, sobrang matyagang process. Mukha lang madali in a way, pero kung gagawa kasi ng order for customer, kailangan talaga alamin mo kung ano yung feelings mo with that, no? Alamin mo kung para kanino, ano okasyon, diba? Mayroon ba silang nagdadaanan in a way or nagsasorry ba siya, nagte-thank you, kano-ano. So, alamin mo yun para magawa mo yung perfect booking. Kasi, ang hirap kasi kung gagawa ka sa point of view mo na ikaw gumagawa na hindi mo alam. So, medyo meron talagang low-key umaabot sa kwentuhan. I love it. May backstory na ganap. Yeah. Ganun yung mangyayari. So, yeah. Doon nabubo. Simply ganun lang siya. Ang ganda. Then more of conversation, tao sa tao. Tao sa tao. Yeah. So, parang mukhang relationship ng tao. Ganun. Talaga mukhang relationship. Kaya minsan kahit hindi ko network, kunyari, let's say, new customer, which is parang weekly may mga bagong ako nakikilala. Nagiging new network, new friends, actually new colleagues, mga ganun. So, ang nangyayari doon, parang nalalaman mo kasi buhay nila eh. So, ang bilis maging close. Minsan di mo close, may magtatanong, kilala mo na siya, alam mo na yung mga secret. So, iba na yung relationship niyo. Speaking of, so yun nga, kaya ako na maganda parang relationship ng Yeah. tao because yung it seems na talagang kinikilala mo, kasi yung mga customer mo, bakit importante sa yung relationships in this business? Okay, super important siya, no? Kasi I think flower arrangement kasi game of trust din in a way. Na, Ganda nun. yeah, game of trust kasi same time, Game of practical Trust tayo. lang, hindi Game of Thrones. So, same time practical tayo. So, money, may costing to. Luxury nga kanina, diba, I Correct. mentioned. So,
may involved na money. Everything involved in money, I think, lalo na ako, I think, kailangan mo siya seryosohin, in a way. Kasi pinaghihirapan ng tao yun. So, more of, kailangan magtiwala siya sa'yo and dapat yung mga transaction is, hindi ko ginagawang one time, big time. Kahit may nakikita ko opportunity na parang pwede siya umorder sa'yo ng malaki, na sa tingin ko sa market, mahal. Sabi ko, hindi ko kasalanan mahalan din, if ever, in a way na mas mura akin, pero hindi ko kasalanan mahalan ng higher than normal ko. Pero yeah, ginagawa ko for long term. Everything na ginagawa kong arrangement, I'm thinking about long term na babalik siya sa Ang akin. ganda, no? Yeah, yun kasi, diba ganun naman sa mga relationship, kahit sa hindi flowers, Tama. you want everything na long term. Yes. Ayun. Wow. Ako, sobrang natuwa ako na talagang kinukuha mo yung backstory bago ka magawa ng floral arrangement. Dahil dyan, bigyan mo naman kami ng sample ng pinaka-funny, siguro, na story na na-encounter mo. Sa story, actually sobrang dami, but siguro kung tatandaan ko kasi related sa akin yung binibigyan. Okay. Na hindi ko alam na siya pala binibigyan. Related sa'yo? Yeah. Okay. So kasi, may isa akong customer na, 1 year ko din siya customer actually na yung order niya is isa lang yung binibigyan niyang tao. Pero, itong customer to, alam niya yung flowers niya. Ay. So hindi na ako nag-ano, so hindi ko nalalaman yung story in a way. So parang sabi niya na, kulay. Okay, kulay. Anong flower? Hindi, wag muna ito, ibang kulay. Ibang flower naman pa sa same color. Hanggang ganun lang yung mga recommendation ko. Then, 1 year, bigay kami every month. Then, every month din. Halos ganun yung every month. So, after nung 1 year na yun, may nakita ko, yung close friend ko, may dala siyang flowers pagdating niya sa dinner namin. Sabi, uy, ano ko yun na? Sabi ko, akin yan na. Sabi ko, what? Nabaliw ako, tapos bigla nalaman ko yung customer na yun, nakita ko nililigawan ko lang yung friend ko. So, yun. So you were at a dinner, nasa isang dinner ka, tapos may dumating, tapos flowers mo yung dala. Yes, flowers ko. Ayos! Kasi ito pa lang yung mga medyo umpisa pa lang ako in a way. So, yung time na yun, hindi pa ako naglalagay talaga ng trademark ko, which is di pa ako naglalagay ng my flavor by friends, gano'n. More of nilalagay ko lang ng blank lang. Parang normal flowers, wala pa akong trademark talaga. Ang galing! Yeah. Nakakatuwa. Small world. Small world. So ano, Malayang mundo yung lalaki. mataas yung conversion rate mo sa mga relationships. Check out! I can answer that. Ay! I Sige! can answer that. Sagutin mo para sa amin! Actually, may pride ako sa Flair by Friends na may Okay. count ako ng busted, pati may count ako ng hindi busted. May kill list. Yes, minsan nga marketing ko pa yun. Natawa na din ako. Minsan marketing ko pa yun. Kasi minsan, hindi ko kilala yung customer, diba? Tapos may kwento siya yung ligaw or parang, there is this one friend na hindi ko close pero syempre mag-open ako at niligaw niya. Ba't tayo pag-usapan niya? Pero sabihin niya, so sasabihin ko, huwag kang mag-alala. 90% chance of winning lagi dito. 90%? 90. Humble pa yun. Sige, gagawin natin 98. 98 Oh, hindi chance totoo, of hindi totoo. winning. May ano talaga, may teaser. Talagang siyasagot naman sila. May mga bilang na hindi, pero better luck next time. At least lumaban ka pa. Nakakatawa na meron kang list nung busted, tsaka mga approved, ganyan. Hindi man list, number lang. Let's say sorry. number, wag yun. Number. Okay. Tama Pwede nga din naman. list. Sige. Pero ang galing nun na kakaibang perspective siya sa floral arrangements, kumbaga. And yun yung sobrang natuwa ako and yun yung gusto ko alamin kasi nga, ang pagiging florist is stereotypically role siya ng babae. Yeah. Pero ikaw, si Franz of Maria the Fourth is as a lalaki. Fourth. Nagbibigay ng flowers. So, yun, parang ano yung nafe-feel mo na as a guy, ang florist, paano mo siya nadadala? Ano yung perspective mo sa florist? Okay, actually, feel ko it's an advantage. Kasi, yung mga customers, pati yung mga bago or kakilala ko, mas lalo siyang buibig sa akin kasi parang unique na parang, kunyari kakilala ko, di nila akalain sa personality ko, sa mga ginagawa ko, na, flowers ka pala. Ganun pala umaabot yung creativity ko. Kasi I play music also. Pero I mean, yung creativity ko umaabot sa ganun na, pati flowers, kasi organic na yun eh. Tapos same time, advantage din yung mga sa market ng guys. Kasi let's say naman, usually naman, ang nagbibigay ng flowers, though men deserve flowers too. Pero ano naman, Men deserve flowers. Yeah. Pero ako nga, hindi ko naisip Pero ano yun. naman, market mo is mga lalaki! yes, advantage na dun yung advantage din Oo kasi nga. nakukuha ko yung ano nila, yung pagiging personalized feeling. Kasi alam ko how May to give eh. perspective ka mismo nung manliligaw. Yeah. Tsaka doon ako nag-upisa nung mga bata ko, diba sabi ko nga, may ligaw magbigay. So napapasok ko lang yun. More of Ang galing. genuine. Actually, everything about Flair by Friends is parang genuine talaga. I love it. Ganun. Ang galing! Yeah, walang nga pilit. naman. Tsaka tabi yung sinabi ni Franz, guys deserve flowers too. So bigyan niyo ng bulaklak yung mga lalaki sa buhay. Kimi! Ang galing. So oo nga, ang ganda na meron kang
meron kayong mismong perspective ng guys na bumibili ng flowers. And then yun nga, like sinabi mo naman na nagkakatsikahan kayo para may Yeah. backstory in order na mabuo yung flowers. So tuhog-tuhog na lang natin lahat. Boys talk, let's say, no? Parang ganun, no? Exactly. So Yeah. parang ang lakas nung ang lakas na nung relationship mo talaga with Yeah, each customer. no way, yeah. And I love na dun nabuo yung business mo. So sa'yo, gaano ka-importante yung relationships and yung support sa pag-unlad ng business mo? Very important actually kasi everything nag-revolve tayo doon. As I mentioned kanina, nakwento ko nung umpisa din sa mga friends ko yung nag-post ako, diba? So sila talaga nag-angat sa akin. And also, sila yung nag-refer kasi grabe yung word of mouth eh. Yung sinasabi word of mouth na referral. Power of referral. Grabe yun. Kasi yun ang ginagawa mo kaya mga ginagalingan lagi kasi yung power of referral. Diba? So, dahil doon, pati yung mga support system ko, pati sa work kasi nga, I'm working also. Lahat sila, parang sinasabi nila na parang ba't hindi ka pa nag-resign? Parang, pwede ka na mag-resign, parang parang like ka may order everyday, ganun-ganun. Cute. So, So, yung mga ka-opisina mo, mga customer mo rin? Yeah, oo, sa Ayos. office. I sell flowers also sa office pag may Mother's Day, Valentine. Ay, may Ayos. Valentine's, mga ganun. Yeah, pwesto ako sa harap. Very good. So, work, tas slash work ko ba? Tas may Ayos. tao. Yeah. Sana all. May mga ganun. Ang kulit. Oo. So, yun. Support system, very important naman talaga. And naka-help talaga sa akin all the way. And sa tingin mo ba yung pag-nurture or yung pag-cultivate mo ng relationship sa mga customers mo, yun yung nagpapalaki ng customer base mo lalo? Yes, oo, totoo. Naniniwala nga ako. Naniniwala ako ng sobra kasi yung isang customer lang, kasi minsan iisipin mo kung ikaw sa business, iisipin mo, sino ba itong customer na to? Minsan kilala mo, minsan di mo kilala, diba? Pero yung one customer na yun, grabe yung power nun. Kasi let's say post niya lang o dala niya lang, makikita niya lahat. Oh, kanino, saan mo binito? Ganun. Then, yung kakalat. Then actually, na-experience ko siya madalas. Talaga? And yeah, ganun. Kasi nakikita nila na parang iba yung atake ng flower arrangement in a way na hindi siya yung mga typical. Tapos Google sila, may laman na yun nga, kukunik ka nila. Laman nila, oh, lalaki pala gumagawa, tapos babalikan nila. They're by fancy friends, mga ganun. Yeah. Galing. So, sobrang laking bagay yung relationships. Sobra, As yeah. a tool for business, kumbaga. Yes, so I think naman lahat ng business kailangan talaga ng maayos na relationship management sa mga clients and all, diba? I Saka love internally, it. externally nga, kailangan mo nun. Totoo. Diba? I love it. To run everything smooth. So ngayon, ang nais kong malaman Yeah. bilang medyo natahak na natin yung buong story mo, ang galing. Yung from the roots to the blooms, From the roots to the blooms, nalaman na natin yung iyong story and nakwento mo na this is basically side hustle pa lang siya para Yeah, sa'yo, side right? hustle. Kasi may day job ka Yeah, pa I rin. have a day job. So, at least meron na tayong shining example, guys, na pwede kang maging entrepreneur Yeah. kahit may trabaho ka pa. At yun yung sobrang nakaka-elibs dito kay Franz. So, Franz, ikaw ba, ano yung mga advice mo sa mga aspiring entrepreneurs or sa mga Yeah. tulad mo na may day job pero parang Yeah. gusto kong mag-side hustle, di ko alam kung paano, whatever. Ano masasabi mo lang? Siguro in general muna, yung in general na maganda para sa lahat na advice, okay lang mag-isip-isip muna kung pupush mo talaga, kung yung push button, yung term ko maganda, push button talaga. Kasi kailangan long term lagi yung mga decision making mo. Kailangan pag-isipan mo talaga kasi sabi ko nga, it involves money, Yeah. diba? Kung pinaghihirapan mo yun, kung may mag-invest pag pinaghirapan niyo yun. Totoo. So, game of trust din, papasok din yung trust. So, madami masyadong nakakonect. So, pag-isipan mo, but, di ko sinasabi, don't take the risk. Always take the risk. Pero syempre, maging matalino ka. Yun lang. Sa akin, actually sa akin, hindi ako successful pa. Hopefully, future pa, hindi ako successful Manifesting. pa. Yeah, manifesting always, di ba? But, yun, of course, kailangan mo lang maging matalino. Yun yung natutunan ko kasi hindi pwede puro tapang lang. Hindi pwede puro plano, di ba may tutuloy, di ba? So, I think yung talino investor for lahat. I think, for me, yun ang pan-generalize ko na word. Maging matalino ka sa lahat, sa business. Parang strategy. Strategy ba? Or more of... Hindi, more of siya. Kasi kasama na doon kung matalino ka, kasama na doon yung isipin mo long term yung mga pwede mangyari sa'yo pag nag-fail. Kasama doon yung magiging execution plan mo, kasama doon yung long term mo na magiging game plan mo sa work mo, ay sa business mo, ano yung mga changes na papasok. So I think yun ang pinaka-gusto kong term na gusto kong gamitin ngayon, yung pagiging matalino. Magiging matalino sa business. Yeah. I love it.
Thank you, Franz, na na-share mo yon. And like, very exciting ang mga kaganapan for Fleur by Franz. So, Hopefully, thank you. gusto mo bang i-share kung ano yung mga nasa future para sa Fleur by Franz? Okay, nakikita ko ngayon as of now kasi actually, meron kaming coffee shop. My girlfriend owned the coffee shop, then I help manage it. I'm the one in charge sa events and network, syempre network. Dahil ko nga, may relationship management. So, kumokonect yun nanganganak. So, yeah, so nangyari naman doon, we want sana yung coffee shop na yung pati yung flowers mag-officially join. Bolt in na. Yeah, nag-bolt in lang kasi kami pang may events. Okay. Kunyari sa office, flowers and coffee, parang sobrang stuff talaga. Parang yun yung dream in a way. Hello? Manhattan din, kasi mga Paris din. Ganun kasi yung datingan. So, ang ganda niya. Pero, gusto ko maging ganun actually. Then, mapamana sa future, of course. Then, I'm eyeing din, of course, sa online. Siyempre, we need to move forward. Kasi actually, I'm a alumnus of Alibaba Netpreneur Masterclass. Oh! Yeah, so, may mga nag-invite na din sa akin doon. So, yeah, check ko kung paano aralin ko. Siyempre, we need to learn from the masters. So, yun, hopefully ganun. Then, yeah, ang pinaka-goal ko talaga, pinaka-goal is umabot yung orders ko na pwede ako makapag-deliver sa Visayas, Mindanao. Actually, yun. Naway, oo. Para nationwide. Yeah, kasi Kung may busted at kung may sinagot, parang meron na akong abot na statistics tayo. ng Visayas, Mindanao kung sino busted. dapat nationwide yung statistics natin. Oo, diba? Nakakatuwa. So, nalaman na natin yung mga goals mo for your business. Pero ako, gusto ko naman itanong bago kita pakawalan, what's next for France? Okay, sa akin, ang nakikita ko next for me actually is sana maging mapaunlad ko pa yung business ko sa flowers, no? Matuto pa ng madami. Kasi dahil pang left na kailangan matutunan doon. And also, syempre, we have a coffee shop din sa Bean Shop at Bean Shop, IG, Facebook, sa Paranaque. Yun, so yun, sana din lumaki pa siya at sana mapag-join nga namin yung na-mention ko kanina. And same time, syempre, magkaroon din ng ibang negosyo na connected dun sa passion na creativity ko. So, I'm not sure pa kung ano, pero hopefully sa future, diba? Yeah! Ayun. Manifesting with France, everyone. Hashtag manifesting with friends. Hashtag manifesting with France. At dahil dyan, mag-manifest na rin kayo kung ano man ang mga pangarap nyo sa buhay. Maraming Yeah. salamat, France, na Thank you so share much. mo ang very mabulaklaking story mo sa amin. Kaya kayo rin mga Kaunlad Pinoy, kung gusto nyong mangarap at gawin ang mga pangarap nyo, kumuha lang kayo ng inspirasyon at lakas sa story dito ni France dahil basta may tiyaga at may tatag, lahat ay posible. So dahil dyan, see you next week ulit, mga Kaunlad Pinoy! Yeah! Nice one!